nila ni-launch buwakan ng GNMS October 30, 2024. Hindi alam ng taong bayan na meron na palang secret deal. Ibig sabihin, ang PCSO, dahil magkaibigan, magkasabot daw, ay magkasosyo sa negosyo, itong si Langka, okay, with J. Ruiz, at napag-alaman natin, ayon sa ating source, mga kababayan, kaya ako makasuhan ni Mel Robles, kaya gusto kong patahimikin, gusto ko ipagurgur ng mga buwakan ng ina, dahil sa mga ganitong expose. Okay? Hunger for power. It will divide the nation. Nakailang palit na ba ng Presidential Communication Head ang PCO? Di ba? Si Attorney Trixie, si Garapil, si Chavez, and now si Ruiz, na ngayon ay mayroong kinakaharap naman na kontrobersya ng conflict of interest sa kanyang bagong trabaho. Dahil napag-alaman natin, I don't know, siguro na i-report na rin yata ito, na for sure, baka kahapon pa ito. Hawak natin itong notice of award mula sa PCO, Philippine Charity Sweepstakes Office, na kung saan inawardan ang si J. Ruiz lang ang babanggitin natin, although mayroon siyang joint venture, may ka-joint venture siya sa IBC 13, pero naka-highlight dito na mayroong conflict of interest. Ang pagpapaupo ni Bangag o ni Liza Tanas o ni Bersamin kay J. Ruiz dahil bago pa man siya umupo, mga kababayan, dyan sa Presidential Communication ay kumamal ng almost 2 million pesos. 200 million. Kumamal siya sa gobyerno sa pamamagitan nitong award ni Mel Langka o ni Mel Robles. Diba sa opisina ni Robles ng 178,500,000. Basahin ko. Regarding procurement of notice of award, pag sinunyo yung date, kailangan focus tayo sa date, October 30 of 2024. Ang sabi dito, notice of award. Okay? IBC 13, okay, Intercontinental Broadcasting Corporation, joint venture with JBC Ruiz. Authorized representative of Digital 8 Incorporated. Nakalagay yung address and everything. Ang sabi dito, this is about the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCSO Lotto Draws and other games and programs. So meaning, itong Digital 8 Incorporated ni J. Ruiz, di ba? October, November, December, January, February, March. Like 4 months, bago siya in-appoint, mga kababayan, ay kumamal ng kontrata si J. Ruiz ng almost 200 million or to be exact, 178,500,000 kung saan itong kanyang baby o bagong-bagong kumpanya, mamaya titignan natin yung date kung kailan nag-start at kaduda-duda talaga, ay pumirma ng kontrata sa PCSO na kung saan ang mga games, lotto draws ay i-ere sa kanyang broadcasting company or itong ang Digital 8. So sabi dito, Dear Mr. Ruiz, we are pleased to inform you that in the bidding conducted for the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCSO Lotto Draws and other games and programs, the Bids and Awards Committee declared the bid of joint venture of Intercontinental Broadcasting Corporation and Digital 8 Incorporated as the single calculated and responsive bid or SCRB for the above-mentioned project. Award is therefore made in your favor with a total contract price of 178,500,000 pesos. Alright, so ngayon dito ay ito signed in the presence of, okay? Nakalagay dito yung kanyang pangalan, andyan yung pangalan ni Robles, tapos yung ka-joint venture niya na ay taga-IBC 13, hindi naman mahalaga dahil hindi naman in-appoint ni Bangag, mga kababayan,
signed in the presence of, kailan to? Acknowledgement, pinirmahan nila December 13, 2024. Now, here's the question, mga kababayan. Ni-research natin kung kailan nag-start ang negosyo ni J. Ruiz. At wala namang problema kung siya ay in-appoint dyan sa PCO. Unless, basta lang, siya ay nag-divest dito sa kumpanya niya. Baby niyang company to Saan niya ipapasa? Sa asawa niya or what? Talagang malinaw na conflict of interest. Pero napag-alaman natin na si J. Ruiz pala at si Mel Robles Melangka, yan yung nag-file ng kaso sa akin, ay magkasabwat o magkasosyo sa kanilang mga negosyo. Ito, bago muna natin, saan na ba ako pupunta? Yung kanyang company, di ba? Alright, punta na muna tayo sa company ni J. Ruiz. Alright, tignan natin kung kailan ito nag-start. So, napag-alaman natin mga hitad. I Googled that already kanina. Okay. Here we go. Meron na pala to. Okay. Napag-alaman natin, kaya kailangan nating mag-isip ng bonggang-bongga. Kailangan ninyong, alam ko na matatalino kayo, pero, nasa loob lang kayo ng bahay, yung mga supot na mga men and women, in uniform, ay nagtatanga-tangahan pa rin. Siguro naman po, nakapag-aral kayo, kaya nakikita niyo itong kababuyan ng gobyerno ni Bangag Jr. Based dito sa Wikipedia, kung tama yung information na nakuha natin, ni-launch, kasi kailangan ko i-emphasize to, ni-launch ang kumpanya ni J. Ruiz na Presidential Communication Head now noong November 4, 2024. Nag-launch sila ng test broadcast. I don't know kung kailan sila naging ganap na kumpanya o naging legitimate company, bilang isang what do you call it? As Digital 8 Incorporated niya, as company. So sabi dito, nagkaroon sila ng pag-launch o pagpapakilala o pag-introduce sa kanilang negosyo noong November 4, 2024. Tapos nagkaroon sila ng official launch February 3, 2025. Now question, mga kababayang magagaling. So bago pa sila nag-launch, bago pa sila nag-launch, nakakuha na ng kontrata si J. Ruiz, mga kababayan, noong October 30 sa gobyerno ni Bangag dahil napag-alaman natin na magkaibigan si Robles at itong si J. Ruiz. Okay? Ngayon, bakit natin to pinag-uusapan? Dahil nga na-report na rin ng media like politiko na mayroong conflict of interest na tinatawag dito. Mamaya babasahin natin or titignan natin. Kung October 30, mga palangga kung minamahal, October 20, imagine mo, October 30, 2024, ay nakakuha na ng 178 million or almost 200 million na kontrata si J. Ruiz bago pa ni-launch ang kanilang opisina. Hindi ba dapat ang gobyerno, okay? Ang gobyerno, bago ka mag-approve ng mga awards, titignan mo muna kung kailan ba nag-start itong kumpanyang na ito. Ito ba ay may kredibilidad? Ilang taon na ba siya sa negosyong ito? Siya ba ay may kakayahan para i-provide ang pangangailangan nitong proyekto na ito ng PCSO? Pero bago pa nila ni-launch, buwaka ng GNMS, October 30, 2024, hindi alam ng taong bayan na meron na palang secret deal. Ibig sabihin, ang PCSO, dahil magkaibigan, magkasabwat daw, ay magkasosyo sa negosyo, itong si Langka, okay, with J. Ruiz, at napag-alaman natin, ayon sa ating source, mga kababayan, kaya ako makasuhan ni Mel Robles, kaya gusto kong patahimikin, gusto ko ipagurgur ng mga buwakan ng ina, dahil sa mga ganitong expose. Okay? Ngayon, sabi ni Cosme 206, no. Ang nakalagay dito, 178 million. I don't know yung iba pang mga kontrata niya.
'Di ba? Dapat titignan, sabi ni Lynn Moreno, track record is one of the criteria to award a contract to a bidder. Exactly. May track record na ba itong kumpanyang ito? Ano bang nagawang ito? Bakit susugal ang ating gobyerno sa ganitong kalaking halaga na pera ng bayan para ibigay ang award na yan kay Jay Ruiz, na dating reporter yan ng ABS-CBN, di ba? Ngayon, mga kababayan, may titignan ko ito. Tignan natin dito. Ayon sa ating informante, alright? Sabi nga ito ng ating informante, ayan, ang mga budol ay sama-sama na naman. Before he was appointed, kumontrata muna ng almost 200 million. Hindi na nakontento, kinuha pa ang buong kaha. Referring to Jay Ruiz, ayon sa ating mga informante. So ngayon mga palangga, ayon sa ating source, meron palang, ito, conflict of interest pa rin to. Meron palang business together, itong si Robles, na art gallery along Katipunan Avenue in Arton Street. Okay, I don't know that. Alam nyo ba yon? Okay? In Arton Street, Quezon City. Ang tawag sa kanilang negosyo ay Sentro Artista. Ayon sa ating source, ito daw ay front lamang ang business na ito through expensive art dealings. Pero itong negosyo daw, ayon sa ating source, na mayroong, ang sabi ng ating source, na dapat imbestigahan, kasi sino mag-imbestiga sa kanila? Kasi allegedly, may money laundering issue o na transaksyon dito sa business partnership ni Mel Robles at ni Jay Ruiz. Allegedly, pino-front lang daw itong kanilang negosyong art na ito, pero menong money laundering business. Kung ito ay totoo na may money laundering, hindi ka na magtataka kung bakit katangi-tangi hindi pa naglo-launch ang negosyo ni Jay Ruiz. October 30 ay binigay ni Robles dahil si Robles po ang head ng PCSO na ayaw nang imbestigahan ni Rapi Tulfo, ni Coco Pimentel, patungkol dyan sa 433 witnesses at maanomalya, mga buwaka ng ina. Ayaw nyo pang kumilos, mga brusko, ayaw nyo ipagtanggol ang bayan nyo, mga jutang ginina, lulubog na Pilipinas, ginagago na kayo ni Robles, ni Lisa Tanas, ni Bangag. Ito ngayon, 178 million binigyan si Jay Ruiz. Tapos allegedly, may money laundering dyan sa negosyo nila. Ayaw nyong imbestigahan. Bakit? Magkakasabwat kayo, mga hinayupa kayo, gigil na naman ako. So now, Jay Ruiz, kasi buha ka ng Genemes, narinig ko ang yung unang salvo, yung unang dramatization mo. Here, ni-record, na-transcribe natin ang kanyang mga eksena, no, ng pagpasok niya. Na pagpasok niya sa PCO, tututukan daw niya ang mga fake news at ang mga vloggers. Imagine mo, inappoint sa dyan, hindi para ang trabaho mo, gago, hindi para tutukan ng mga vloggers patulad kayo ni Manang Bola Locaret Castro. Mga kababayan, ayon kay Bangag, pananagutin ang mga vloggers. Daw gaga.